Yan ang kabataan na Mapagpalang araw po, ano, dito po tayo ngayon sa tahanan ni Tatay Ogos para magdala ng magandang balita Biblia o salita ng Diyos sa magandang balita Biblia. Ito po ang ginagamit ng Biblia. Yan, magandang balita Biblia. Yan. Kami po ay nagkakaroon ng Bible study dito kada Sabado ng hapon, alas 4. Yan, alas 4 na. Kada Sabado lang po yan. Kaya kayong mga nanonood, sana meron po kayong natutunan. Dahil ito po ay pag-aaral mula sa Biblia. So, kami po yung mag-aaral, pero sinisimulan po namin sa isang awitin. Okay? Awitin muna natin bago tayo magbulay ng salita ng Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon. Ayan. Ito po. buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Praise God. Panginoong Diyos, sa aming Ama, minsan samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, buksan ang puso at isip ng bawat isa upang aming lubos na pagkinabangan ng iyong turo at aral. Gayon din po yung mga manonood ng video na ito. Salamat po sa iyo pong walang hanggang kapurihan sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Ang Biblia po ay batayan ng pananampalataya. Marami pong mga tao sa nabubuhay dito sa mundo. May mga sekta ng reliyon, pinagmamalaki nila. Ang kanila daw pananampalataya ay nakabatay sa Biblia. Maganda yan. Ang problema po, yung nakasulat sa Biblia, sila mismo kinokontra nila. Hindi kayo makapaniwala, no? Ang ganda ng kanyang pasimula eh. Ang pananampalataya namin ay nakabatay sa Biblia. Sabi ko, ba't nyo kinokontra yung Biblia? Wala silang magawa. Yan. Kaya tingnan nga natin ang pagkontra po nila sa Biblia. Tatay Ogos, basahin mo nga. Unang sulat ni Juan. Sa unang sulat ni Juan, dito sa chapter, hanapin natin ha, para lang magkaroon kayo ng idea. Baka kasi magkaroon kayo meron kayong makaikwento na ganitong klaseng reliyon, kahit pa paano meron na kayong pangunawa o pangunang aral. Unang sulat ni Juan, chapter 1, verse 1, 2, 3, and 4. Yan, hanggang doon ang basa natin, Tatay Ogos.
na kung saan ang sabi ni Juan, meron siyang dinidescribe dito na kanilang nakita, kanilang narinig, na kanila ring nakasama. Yan. Yan ang dinadala ni Juan na aral. Unang one po, no? Oh, chapter 1, verse 1, 2, 3, and 4. Kabasahin na pa. O sige, tayo ko. Lakasan mo ha. Siya nagbigay buhay. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya na ang salita nagbibigay buhay. Siya ay amin narinig at nakita na pagmasdan at na hawakan na hayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatutuhanan namin at pinangaral sa inyo ng buhay na walang hanggang kasama ng Ama na nahayag sa amin. Pinapahayag nga namin sa inyo aming nakita, narinig upang makasama kayo sa aming pagkikaisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Isinulat namin ito upang malubos aming kagalakan. Amen. Ayun po. Sino ang binabanggit ni Juan? Ang Ama at ang anak. Ano po? Ang sabi niya, nakita namin, narinig, nakasama, nahawakan ng aming kamay. Ang tinutukoy niya po, walang iba kundi si Jesus. At ano pa sinabi niya? Ano pa sinabi niya? Siyang inihahayag namin sa inyo. So, noong panahon ni Juan, pinapakilala niya itong anak ng Diyos na nakita nila na hawakan ng kanilang mga kamay at narinig. Kasi po, nung panahon na yan, kasama po ni Juan si Jesus at nangangaral dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? So, pinapakilala ngayon ni Juan ang bagay nito sa ating mga tao. Ngayon, Tatay August, pumunta ka sa chapter 5. Diyan pa rin sa unang sulat ni Juan, chapter 5, verse 20. Tingnan naman natin ang sabi ni Jesus, ay sabi ni Juan tungkol kay Jesus. Ito po yung gusto ko malaman ninyo. 5:20. 20. 20. Kasi may mga reliyon, yun nga sinasabi ko, sabi nila sa kanilang magazine, ang pananampalataya namin ay nakasalig sa Biblia. Pero yung Biblia sinasabi niya, kinukontra naman nila. Simple kaisipan, hindi ba parang loko-loko? Yan. O sige. Basang-basa na eh. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos, ang kanyang anak na si Kristo. Siya ang tunay na Diyos na buhay na walang hanggang. Amen. Maliwanag po. Ang sabi ni Juan, tunay na Diyos si Jesus at buhay na walang hanggan. Yan po ang kinukontra nila. Hindi sila naniniwala sa talatang ito. Kita niyo po, hindi ba talaga may pagkaloko-loko? Hindi ba lilukuhin na lang nila kanilang mga sarili? Huwag nang idamay yung kanilang kapwa-tao, kayong mga ganyan na paniwala. Kasi ang paniwala ng mga taong ito,
hindi nila matanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. At the same time, kapag anak ng Diyos si Jesus, ay ano si Jesus? Colosas 1:19. Tingnan natin si Apostol Pablo. Kung anong sinasabi niya patungkol kay Jesus. Kaya tingnan po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Colosas 1:19. Alam niyo po, kung minsan, makita lang nagbabasa ng Biblia, kala mo napakagaling na. Hindi naman, wala tayong pinupuntirya. Wala tayong tinatapakang reliyon. At sinasabi ko lang, yung puna ko sa kanila. Kasi, nakakaharap ko sila eh. Nakakaharap ko sila. Kaya kung minsan napapahiya lang tuloy sila, eh bakit? Minsan sinabi ko nga sa kanila eh, eto ang Biblia, basahin mo, makikinig ako kako. Ayaw naman nila. Kita nyo? Pagkatapos magbasa, tatanungin kita kako. Lalo na natakot. O, go. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kaligtasan O, ay mananatili sa anak. o sa 2:9. Pumunta ka ngayon sa chapter 2, verse 9. Lumipat ka, chapter 2, verse 9. Yan, idudugtong natin yan. Sapagkat ang buong kaligtasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Amen. Kita nyo po, the whole nature of God is in Christ. Lahat ng buong kalikasan ng Diyos, taglay ni Jesus na magkatawang tao siya. Kaya nung pinanganak siya ni Maria, taglay-taglay niya po ang pagka-Diyos ng kanyang ama. Oh. Diyos po talaga si Jesus. Ang Biblia po ang pinagbabatayan, hindi yung kung ano-ano eh. Ngayon sasabihin ninyo, hindi Diyos si Jesus. Saan nyo nakuha yan? Unang-una, wala tayong mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus, hindi ako Diyos. Wala kayong mababasa dyan. Pero meron kayong mababasa, si Jesus ay tunay na Diyos. At siya, yung kanyang pagkatunay na Diyos, ang buong kalikasan ng Diyos, ay taglay-taglay ng kanyang anak na si Jesus. Oh, ano ba ang kalikasan ng Diyos? Di Diyos. Oh. Kaya hindi nagbabago yan. Kaya nga kaya niya tayong iligtas. Kung hindi niya taglay ang pagka-Diyos ng Diyos, paano tayo ililigtas? Sige nga, mag-isip naman kayo. Halimbawa, ang istanyo si Jesus tao, hindi Diyos. Kaya ka bang iligtas ng Jesus mo? Sige nga, tignan ko. Meron ba kayong mababasang talata? Wala. Kaya dapat, kung talagang saligan ng inyong pananampalataya ay ang Biblia, tanggapin ninyo si Jesus bilang anak ng Diyos. Siya ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Oh. Ngayon, anong sinasabi ninyo sa inyong pamimilosopo? Aba, di dalawa na ang Diyos. Kayo lang ang may sabi niyan, dalawa ang Diyos eh. Yan ang inyong mga strategy para maloko ang mga tao. Pag ang tao walang nalalaman sa Biblia, madali nyo siyang mabola. Madali nyo siyang mahakit. Ano pa? Sa Pilipos, binubad ni Jesus ang pagka-Diyos. Ano sabi nyo? Saan sinampay? Di ba mga pilosopo kayo? Dahil wala talaga kayong anong ibig sabihin? Wala talaga kayong may lalahad na katibayan. Kung ano-ano mga pinagsasabi, namimiloso po na lang kayo eh. O, di ba?
Bawal ang pilosopo dito. Nagbabasa tayo ng Biblia. Ayan, dalawa na nga silang bumabasa. Oh. Ibig nyo ba sabihin, lolokoy kayo ng dalawa na yan? Hindi. Kung sila may binabasa ng Biblia, ako man din may binabasa ako. Baka akala nyo wala akong hawak ng Biblia. Tingnan natin yung Pilipos. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? O tayo, boss, Pilipos, chapter 2. Simulan mong basa si 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan ang basahin mo, Tatay Ogos, ano? Pilipos, chapter 2, verse 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan, nalista mo na, Tayo Ogos. Sige. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi siya pinagpilitan manatili kabantay ng Diyos. Sa halip kusay niyang binatawan ang magiging kapantay at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya ay lubusang tinaas ang Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa ngayon, ang pangalan ni Jesus ay luluhod, nagpupuri sa lahat na sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. 11. Tuloy. Hanggang 11. O isip ko, 11. ang lahat nagpahayag na si Jesus Kristo ang Panginoon sa kawalhati ng Diyos ba. Amen. Kita nyo po ang pagkanyang pagka-Diyos. O anong sabi? Sinasamba siya ng lahat. Eh kanino lang nilala ng pagsamba, hindi pa sa Diyos? Eh bakit si Jesus sinasamba rin? Eh kasi yan nga po ang katibayan. Taglay niya ang kalikasan ng Panginoon. Okay. Tatay Ogos, ulitin mo yung 6. Sa verse 6, ulitin mo yung verse 6. Lakasan mo ha. Sa iso, Oh. Si ano na lang. Sis, Verse 6 po, 6 lang. kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpipilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ayan. Anong sabi ni Pablo? Taglay niya. Ang alin? Kalikasan ng Diyos. Hindi pa ba ebidensya yan? Oh. 3 talata yung binasa natin, ha? Maliwanag. Hindi ka maililigtas ng Kristo ninyong tao. Kahit anong gawin nyo. Kahit magtambling-tambling pa kayo dyan. Pero yung Jesus namin na taglay ang kalikasan ng Diyos, yun ang magliligtas sa amin. Kasi taglay niya eh. Lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa binigay na kay Jesus. Oh. Kaya ewan ko, bakit ganyan ang ginagawa ninyo? At hindi lang yan.
Nakikisaw-saw pa kayo sa politika. Pagdating sa politika, gusto nyo kayong masunod. Nanggugulo kayo sa gobyerno. Magulo kayo eh. Sa totoo lang, magulo kayo. Reliyo kayong magulo. Pati gobyerno, ginugulo nyo. Sumasaw-saw kayo. Pati yung mga sinungaling na mga testigos, kinakampiyan ninyo. Saan ka nakakita? Naturingan kayong may reliyon. Kinakampiyan ninyo mga sinungaling. Mga mamatay tao, mga magnanakaw. Silang inyong sinusuportahan eh. Hindi ba totoo yan? Manood kayo ng TV. O, baka naman nagbulag-bulagan lang kayo. Dahil sa, alam nyo na yan. Atik. Maganda. Paldo! Kilala na kayo pagdating sa ganyan. Ulit sa ilat yan. Di ba? Parang bidding eh. Kung sinong malagay ang bidding, yun ang dadalhin ninyo. Di ba? Kaya may nagre-reklamo. Pinangakuha ninyo, hindi nanalo, binabawi yung pera. Yung pala, ang dinala ninyo, yung malaki ang binigay. Ewan ko sa inyo. Kaya tayo pong mga tao, buksan nyo po ang puso't isip ninyo. Wala po tayong binabago. Sila po pinababasa ko, kung ano yung nakasulat, yan lang binabasa nila. O sige nga, mag-invento sila, di magkaloko-loko na. Sana kung wala akong hawak na Biblia, baka sakaling lulusot sila. May hawak ko eh. Kung anong binabasa nila, binabasa ko rin dito. Di po ba? Kaya tayong mga tao, ito tandaan nyo lahat ng tao gusto makarating ng langit. Walang tao hindi gustong makarating ng, kahit yung lasing ko, meron kong tinanong, lasing na. Sabi ko saan mo gusto mapunta pag namatay ka? Alam nyo, ano sagot? Langit. Lasing na yun Pero gusto sa langit. Yan pa kayang hindi lasing ang ayaw sa langit. Pero sa Biblia po, kung may langit, may impyerno. Yung hindi naniniwala kay Jesus, impyerno kayo. Ako na nagsasabi ayon sa Biblia. Kapag kinontra nyo po si Jesus, yung sulat sa Biblia patungkol kay Jesus, tunay na Diyos ba siya? Tunay, sabi ni Juan. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Di ba? Ano sabi ni Pablo? Taglay ni Jesus ang buong kalikasan ng Diyos. Nang isinilang siya, nang naging tao siya. Mga sagot nyo kasi namimiloso ko. Huwag kayong mamiloso po. Dahanin nyo sa Biblikal. Bagamat sa Biblia, meron nakalagay diyan, sabi niya, ako'y tao. Tama yun. Sinabi niya. Bakit? Tapos na siya magkatawang tao eh. Sabi ni Pablo, tao na tagapamagitan. Tama naman yun eh. Bakit? Tagapamagitan talaga siya at nagkatawang tao siya. Ulit talata. Hebreo, tingnan nyo po yung pinagparisan. Para lang magkaroon tayo ng idea. Chapter 2, verse 14. Sandali tayo po. Dito natin simulan sa Hebreo chapter 2, verse 11, 12, 13, 14. Yan. Hanggang 14. Kita tayo boss,
Hebreo chapter 2. Simulan mo sa 11, 12, 13, 14. Yan, hanggang 14 po. Sige po, basa. Si Jesus nagpapabanal sa mga tao at ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay isa. Kaya hindi niya itinahiyang tawagin sila mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, pahayag ko ang aking mga kapatid ang iyong pangalan sa gitna ng kapulungan kay kapupurihan. Sinabi niya, ako'y mananalig sa Diyos na dugtong niya. Narito ako at ang mga anak ang kaloob sa akin ng Diyos. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad niya may laman at dugo, ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, may wasak niya ang diablo na siya may kapangyarihan sa kamatayan. Amen. O, kita nyo sa verse 14, anong sinabi sa verse 14? Panalo na siya. Paulit natin yung basa sa 14. O, Sister Ring, yung 14 nga, pag-ibasa mo. O, ito, harap ko muna yung camera. Yung 14 lang. Yung 14. 14. Oo. Kasan mo. Dahil sa mga anak na tinukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila ay may laman dugo. Oh, Na ginawa stop. O, anong sabi niya? Mga taong tinutukoy may lamang dugo. Si Jesus ngayon, nakitulad sa tao na may laman at dugo. Ibig sabihin, ang Jesus dito ng Biblia, wala siyang laman at dugo, kaya hindi siya tao. Kaya sabi ng Biblia, nakitulad gaya ng tao na may laman at dugo. Tayo po yun, may laman at dugo tayo. Tayo yung tinularan ni Jesus na may laman at dugo. Napakaliwanag ko. Kaya nga pinaulit ko eh. Para makita natin ang ebidensya. Kung hindi pa kayo naniniwala dyan, hindi ko na alam ang kaisipan nyo. Kung ayaw nyo buksan ang isip nyo sa katotohanan, eh pala naman kayo dyan. Hindi ko na problema yan. Problema nyo yan. Diba? Ang akin lang, wala tayong binabagsak na reliyon. Wala tayong tinatapakan na reliyon. Magbago na kayo. Di balik kayo na lang maglokohan. Huwag nyo nang idamay yung ibang tao. Kawawa naman sila. Kayo na lang. Ngayon, kung naniniwala kayo sa Biblia, layasan nyo yan. Diba kung sinabi layasan? Magugulo kayo eh. Pati sa politika, sausaw dito, sausaw doon, halo dito, halaw doon, o anong ibig sabihin dyan? Diba? Sabi nyo pa, kami ang pinupunta ng mga politiko eh. Nagpapa-endorso sila sa amin. Di sana pupunta pa lang ang politiko. Hindi ko kayo kailangan dyan pagtabuhin ninyo mga politiko. Hindi. Paano naman yung konting paghinabang? Sige nga, pagtabuyan ninyo. Paano ito? Ready. Ha? Ito, paano yan? Huli-huli kayo ah. Sige po, hanggang dito na lamang. Awit tayo. Diyos sa pag-ibig. Tatay Ogos. Mana?
Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng itong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklo dati, di mapapawi kailan pa ba sa puso diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong luhaw sa saksuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. salamat po, Panginoon Diyos, at binusog mo kami ng pagkain pang-espiritual. Maraming salamat po sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Nawa yung mga nanonood ng video ito, buksan mo po ang puso at isip nila upang sila po ay maliwanagan sa liwanag ng iyong turo't aral. Maraming salamat po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito tayo sa tahanan ni Tatay Ogos. Yan. Dito tayo sa Barangay 108 sa Paradise Site, sa permanent housing. Ano po? God bless us all po sa inyong lahat. Babayo.